Grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan. Pamilyadong tao. Pulis, sineta pang isang delivery rider para lang ma-promote ang ranggo? Hindi ako judgmental, pero very clear. Set up yan. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? May umorder ng item, nag-booking. Sa salitang Tagalog, ang malas niya, attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong. Tama? Si attorney? Mga kababayan, tingin nyo tama ba ito o isang kalukuhan itong ginawa ng pulis na to? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? Anong kwento sa'yo? Ang depensa nga. Sige, diretsohan tayo dahil official ka naman. Yes, sir. Do you think hindi siya biktima? Parang ako lang may sige, baka hindi mo naintindihan ang sistema ng Lalamove. Nakatambay ako dito. May nag-book. Uy, layo naman. Pero okay na rin. Kikita ako Anong masasabi nyo sa ginawa ng pulis na to? Yang masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kayo sa akin. Pa-like naman ang video at i-subscribe nyo na rin ang channel ko mga kababayan. Salamat! Taga saan ka? Santa Rosa, Laguna. Ikaw ay delivery rider. Lalamove. Yung item, ano yung item? Ibon. Anong klaseng ibon? Martinez. Martinez. Kung Martinez yung item, anong batas ang nilabag? Republic Act 9147. 9147. Wildlife Act natin. Wildlife Act. Kung ako ang umorder ng ibon, nag-booking ako. Tama. Ibig sabihin, kung ako ang umorder, hindi mo ako kilala. Hindi po. Parang nakatambay kang ganon somewhere. Oops, may nag-booking. Tama po. Inaccept mo. Tama po. Pinuntahan mo yung item. Opo. Pinick up mo. Saan mo pinick up? Silang Cavite po. Silang Cavite. Yung pinick upan mo, tindahan or pribadong individual? Bahay po. Bahay. Pagdating mo doon, ang nakausap mo, lalaki, babae. Lalaki po. Anong sabi sa'yo? Yun daw pong, ito na daw po ang pick upin ko na order no, nag-book. Okay. Siyempre, in good faith ka, hindi mo naman kilala ang umorder, in-accept mo. Opo. Kinuha mong item. Opo. Tapos, base doon sa booking, saan mo i-deliver? Lucena City po. Nasa Lucena City tayo, attorney, Okay. Nandito tayo sa police station ng Maritime. Nung mag-deliver ka, malayo dito, malapit. Malayo po. Saan lugar? Paglabas po dito sa kanto, yung pong parang diversion road, yung meron pong building doon na parang lechonan, Aikas Lechon. Doon po mismo sa Aikas Lechon sa labas. Dahil ikaw ay rider, nakakaintindi ka, humigit kumulang ilang kilometer? 500 meters po. Okay, 500 meters. No? Parang kalahating kilometro. Okay. Pagdating mo, sino ang nakaharap mo? Yung pong umorder, yung pong bayad, yung pong bumili. Sino? Sir, Higiya po. Nung kaharap mo na siya, anong naging pag-uusap ninyo? Bali, tumawag po sa akin yung inorderan niya. Kaya wala daw pong Gcash si sir. Baka pwede daw po ako na lang ang mag-Gcash. Sige po, pwede naman po ako mag-Gcash. Pero sabihin niyo po sa kanya, tawagan niyo po siya para maibigay po sa akin. Ngayon po, nung nagkausap kaming gano'n, binaba ko na po yung telepono, yung cellphone ko. Naantay ko po na tawagan siya. Pagdating doon sa destination, automatically, siya ang nakaharap mo. Opo. Brother, paano mo nalaman na may deliver siyang ibon? Sige. Ang kumontak ko nun, sir, yung kontak ko na nagangalang Boss LJ. Siya bali, sir, yung nagbibigay sa akin ng info kung nasaan na, sir, yung item, sir. In other words, alpha mo yon.
No, sir. Hindi ko... Yun, sir, ay... May communication ka sa kanya. Meron. Siyempre, Yes, sir. kung ako nagbibigay sa'yo ng info, may communication na. Pinagdala na namin, sir. Opa. So, ibig sabihin, may umorder ng item, nag-booking, sa salitang Tagalog, ang malas niya, attorney, siya ang nakatanggap ng booking. Okay? Tapos, nung i-deliver niya yung item, ikaw na ang sumalubong. Tama? O, si attorney? Tapos, ang nagsampa ng kaso, sino? Ikaw na rin. Anong participation mo, kapatid? Ikaw ang arresting officer. So, ikaw ang umaresto. Oh, very clear. Attorney, ikinulong nyo. Siyempre, kinulong nyo. Hindi nyo pinalaya eh. Technically, kinulong nyo na rin yan. Sinampahan nyo ng kaso na dapat naman tinanong ninyo, ikaw ba ay may kukuning abogado? Wala po. O sige, proceed tayo sa PAW. Ma'am, arestado itong tao na to. Kailangan po niya ng abogado. Mag-provide kayo. Dapat ganun ang ginawa. Tama po ba? Dapat ganun ang ginawa nyo. Pambira naman. Maawa naman kayo sa katulad ng mga ito. Oh. Kaya ng konsensya ninyo? Ha? Chief, tinanong mo ba sila kung anong nangyari? Yes, sir. O anong kwento sa'yo? Yan, nagkaroon namin transaction. Ito yung mati, no? Oh, Ang depensa nga. o sige, diretsohan tayo dahil official ka naman. Yes, sir. Do you think hindi siya biktima? Parang ako lang eh, may sige, baka hindi mo naintindihan ang sistema ng lalamove. Nakatambay ako dito, may nag-book. Uy, layo naman. Pero okay na rin. Kikita ako eh. After the Click. booking ko tatlo. Isang San Juan, Batangas, isang Lucena, tapos nung papunta na po ako dito, ang daan ko po kasi is Patagaytay, pumasok po yung booking na silang to Lucena. So ikukunin na natin to, total pa Lucena tayo. Tama. Di, para hindi ako saya, kinuha ko po yung silang to Lucena. Di ba sa system ng lalamove, Opo, may booking yan? opo, Pinadala mo sa office yung kopya, no? Opo. Yung screenshot. opo, pinipin ko na po yan. And at the same time, Lalamove can provide official document Opo. or certification. Oh. Chief, may responsibility ka. Kailangan alagaan mo ang tao mo. Sir, bali, kaya nga kami yung gusto namin yung kaso para ma-investigan kung may sir. Kasi Ay, nako. ang depensa niya, nasa ayun nga na mo. Yan, oh. May ebidensya siya. Ibig sabihin, kung naglalala mo, brother, yung kapatid mo, baka yung pangatsamban. Safe lang po. Kaya ko lang po siya kinuha ng Juan kasi naging triple booking po ako. Ang San Juan ko po is 327. Tapos ang isang Lucena ko po is 500 plus. Ginawa na ni customer na 600. Eh, may 900 plus na po ako. Ngayon, pag papunta po ako dito, pumasok po yung booking na silang to Lucena. Sabi ko, kunin na natin to. Kasi para pambawi ng gasolina pa. Alam mo, Tony, malas lang nito eh. Siya ang naka-receive ng booking. Ganon kasimple yun. Imagine, ang galing mo. Eksakto. Kung ako yung pulis, may asset ako, order ka, pa-deliver mo dito. O, huli ka. Huli ka dito, labag sa batas yan. Sasampahan ka namin ng kaso. Imagine. Ha? Kaya ng dibdib nyo? Pambihira. Grabe kayo. Kaya ng dibdib nyo yan? Pamilyadong tao. Ako, hindi ako judgmental, pero very clear. Set up yan. Pambihira. Grabe kayo. Buti nakakatulog pa kayo.
May pamilya ka? Meron sir. Ilang anak mo? Ikaw? Di may accomplishment kayo? Oh. May accomplishment kayo? May re-report kayo? May arrested person kayo? Wow! Ang galing! Ito, imagine, 6 ang anak. Kaya ng dibdib nyo. Alam nyo, yung mahihirap na tao, isang araw lang walang hanap buhay, gutom ang buong pamilya. Imagine, ang bigat, ang grabe ang dibdib nyo ah. Alam nyo, brothers, yung masamang gawa sa kapwa, may balik yan. Maniwala kayo sa akin. Ako, dati akong pulis ha. Hindi ako kaaway ng pulis. Kaaway ako ng tiwaling pulis na hindi tama ang ginagawa. Imagine. O ano sabi sa inyo sa prosecutor's office? Napipili po ako. Ang una po is, kung lalaban daw po ako, is mga 1 week, 1 month daw po, o mahigit pa ang magiging proseso, pero ililipat daw po ako sa kulungan. Ngayon, yung pangalawa daw pong option is, aminin ko na lang para 1 week po ma-process na, dito na lang daw po ako mag-i-stay sa kanila. So inamin mo. Sinabi ko para pumapabilis talaga ang proseso. See? May maliit akong bata na 5 years old. See? Bali sir, wala pa po tayong kopya ng inquest resolution. Nasaan yung inquest resolution? Napadala na po kayo. Kasi nagtanong kami Thursday daw po. Eh, tapos na. Last day. Wala pa sir, kasi ang sabi sir, hinihingan siya ng indigency para magawa niya yung resolution para mapababa po yung pensa. Kaso nga lang po, nung dumating na yung indigency, late na po. Holiday na Tapos po. nag-holiday po ng Friday sir. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Hindi po pwede ang kay General Torre. Maniwala kayo sa akin. Ang gusto niyan trabaho, yung tunay na trabaho, hindi ganyan. Kapareho din niya na sa drugs eh. Yung ginagawa ng iba eh. Iba lang ang item. Sa ngalan ng public service, hindi natin ito pwedeng patagalin. Sa katulad nila na walang pinag-aralan, mahirap lamang na tao, kahit isang tuka, stressful masyado yan. Dahil wala kayong may pakitang resolution, hepe, with your personnel and arrested person and his family, punta tayo sa prosecutor's office. Walang violation doon. Tama ba, Tony? Kaya ang tanong ngayon, promotion ba talaga ang habol o serbisyo sa publiko? Dahil ang tunay na sukatan ng isang mabuting pulis ay hindi kung gaano karaming tao ang nahuli niya, kundi kung gaano karaming ordinaryong Pilipino ang naproprotektahan niya. Kahit walang kamera, walang promotion at walang recognition. At kung ang isang delivery rider ay kailangang pagdaanan ng ganitong sitwasyon para lamang may umangat ang ranggo, then something is seriously wrong. Ano ang masasabi ninyo sa insidenteng ito? Comment down below mga kababayan.